Ana! Napalingon si Ana Castillo sa malakas na boses na tumatawag sa pangalan niya. Inabutan na siya ng hapon sa paglalaba at nanilimahid na sa init mula pa kaninang umaga. Pero hindi pa rin siya natatapos. Kailangan niyang tapusin ang mga labahin ngayong araw para may pagkain silang mag-iina pagsapit ng gabi. Ulila na siya sa pamilya mula noong 15 anyos pa lamang siya dahil sa isang aksidente. At ngayon ay 25 anyos na si Ana. Pinahid niya ang malakit na pawis sa noo at tiningnan ng kaibigang si Karen habang naglalakad patungo sa kanya. "Oh, ano nga atin? Kita mong busy ako sa paglalabada. Wala akong panahon ngayon para sumagap ng chismis, Karen." Agad niyang turan ng makalapit ng kaibigan. Nasa kabilang barangay lang ang bahay ng babae, kaya madali para dito na lakarin ang munting bahay na tinitirahan nilang mag-iina. Napaingos pa ang babae sa sinabi niya. Pero hindi pa rin ito nagpapigil at basta lamang umupo sa harapan ng kanyang palanggana para makikusot din. "Naku, tutulungan na nga kita para mabilis kang matapos dahil mamaya may trabaho ulit tayong gagawin. Big time to, Ana. Kahit usong buong pagkain yun ng mga anak mo, hindi mo na po problemahin." Malakas nitong sambit habang nanlalaki ang mga mata. Napakunot naman siya ng noo at tinitingnan ng babae sa seryosong emosyon. "Ayoko, Anya." Kahit hindi pa niya naririnig ang trabahong sinasabi nito. "Ana, promise hindi na to katulad noon. Naisip lang talaga kita dahil alam kong gipit ka rin." Agad nitong sambit habang nanlalaki pa rin ang mga mata. Pero panay iling lang ang ginawa ni Ana at sinamaan ng tingin si Karen. Ayaw na niyang bumalik sa ganoong trabaho. Hindi pa man niya naririnig ng buo ang trabahong inaalok nito ay may pakiramdam na si Ana kung ano yon. Matagal na niyang kinalimutan ang bangungot na dala ng nakaraan niya dahil sa trabahong hindi niya akalaing magtatangay sa kanya sa isang napakalaking responsibilidad. "Ana, sige na. Wala na akong maisip na papalit kay Sofia para mamaya eh. Hindi pwedeng walang sumipot sa kliyente dahil malalagot ako kay boss. 50,000, Ana. Makakabili ka na ng mga gamit sa eskwela ng mga bata." Dahil sa halagang binanggit ay bigla siyang natahimik. 50,000? Kung tutuusin ay sobrang laking tulong ang ganoong halaga para sa kanilang mag-iina. Makakabayad na siya ng utang sa tindahan at mabibili na niya ang mga gamit sa school ng anak niya dahil magpapasok ka na. "Isang beses lang to, Ana. Ngayong gabi lang, pagkatapos ay hindi na kita pipilitin ulit sa ganitong racket." "Sige na, friend." Pagpupumilit nito. Sa isip nito ay konting-konti na lang at papayag na siya sa alok ni Karen. Napalunok siya at tinitigan ng kaibigan na naghihintay sa magiging sagot niya. Ibinaba niya ang damit na kinukusot. Kapag kuwan ay malalim na bumuntong hininga. Saan ba?" Sa narinig ay biglang namilog ang mga mata ni Karen at kumislap ng bahagya ang mga mata nito. "Grand Palace Hotel, Ana. Alas 7 ay may susundo sa'yo para ihatid ka ron. Isa yung pagtitipon ng mga mayayamang negosyante, kaya dapat magandang-maganda ka mamaya. Ako nang bahala sa mga bata." "Anito, anong pangalan ng magiging kliyente ko?" "Leandro Montalban, friend." Matapos marinig ang pangalan ng kliyente ay biglang natahimik si Ana. Montalban?" Napapalunok na turan niya. "Oo, bakit? Kilala mo siya?" "O wala, hindi ko siya kilala." "Sige, payag na ako, Karen. Pero huli na to ha. Gipit lang talaga ako kaya papayag ako sa racket na yan." Walang emosyon niyang sagot sa kaibigan. Recruiter si Karen ng mga babaeng magaganda na nag-e-escort sa mayayaman. May pinaka-boss pa ito na siyang gumagasta sa kailangan ng mga escort bago humarap sa kliyente. Si Karen din ang nag-udyo kay Ana noon na rumakit sa ganoong klase ng trabaho. Palibhasa nga ay ulila na siya at walang ibang makakapitan, kaya pumayag siya sa alok nito noon. Nang hapong yun ay tinapos ni Ana ang mga labahin niya. Hinatid din niya sa customer niya ang mga tuyo ng labada. Pagka-uwi sa bahay ay agad siyang bumili ng makakain nilang mag-iina. Sumalubong agad mula sa pinto ng maliit nilang bahay ang kambal ni sina Luna at Riker. Mag-4 na taong gulang na ang mga anak niya at kambal ang mga ito. Kahit sobrang laking pagbabago ng buhay niya mula nang dumating ang dalawa, ay hindi niya kailanman pagsisisihang isinilang niya sa mundo ang mga kambal. Kahit na wala ang mga itong kinikilalang ama ay hindi niya hinayaang maramdaman ng dalawa na may kulang sa buhay ng mga ito. Ibinuhos niya lahat ng pagmamahal at pag-aalaga sa dalawa, kasabay ng pagtatrabaho ng kahit na ano para mabuhay niya ang mga ito ng mag-isa.
Mama! Agad siyang napangiti nang sumugod ang mga ito ng yakap mula sa pintuan. Gutom na ba kayo mga anak? Malumanay niyang tanong sa dalawa. Hindi pa po, pero ngayon gutom na po. Sabay pang sagot ng mga ito. Tamang-tama, may dalang fried chicken si Mama para sa dalawang makukulit pero cute. Gusto niyo ba to? Yay! Fried chicken! Gustong-gusto po namin yan ni Riker, Mama. Pumapalakpak na sagot ni Luna. Siguradong lasang Jollibee yan. Segunda naman ni Riker. Oo, sigurado yun mga anak. Kaya pumunta na kayo sa kusina at magugas na ng mga kamay. Kakain na tayo. Nagsaing na naman siya kanina bago hinatid ang labahin sa customer niya. Ang fried chicken na dala niya ay binili lang niya sa kanto. Pero sobrang appreciative ang kambal at lahat ng fried chicken, iniisip ng mga ito na galing sa paborito ng mga itong fast food. Isang beses sa isang taon lang niya nadadala roon ng kambal, tuwing birthday lang ng mga ito. Alam niyang paborito ng dalawa ang fried chicken, kaya kahit dapat nagtitipid siya para may malaki pang matira sa bayad sa paglalabada, ay ibinili pa rin niya ang mga ito ng fried chicken. Paminsan-minsan lang naman. Masayang nagsitalunan ang dalawang makukulit nang ihayin niya sa mesa ang dala niyang fried chicken. Gulay naman na para sa kanya sa halagang 20 pesos. Mas mura din kasi yon kaysa sa manok. Agad naman siyang kumuha ng kanin para sa dalawa at masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain sa mesa. Makita lang niyang masaya ang dalawang anak ay kontento na siya. Ngunit aminin man niya o hindi, ay hindi magiging sapat ang mga raket niya para mapunan ang pangangailangan ng kambal. Kaya kahit ayaw na sana niyang tanggapin ang alok ni Karen, ay napilitan siyang tanggapin yon. Kahit pa kinakabahan siya sa Leandro Montalban na sinasabi nito, naisip niya na hindi naman siguro iisang Montalban ang namumuhay dito sa mundo. At isa pa, sobrang tagal na yung nangyari at 4 na taon na ang lumipas. Okay lang yan, Ana. Hindi kayo magkaka-encounter ng taong yun. Ang isipin mo ang gastusin para sa pasokan ng kambal. Kumbinsin niya sa sarili habang pinagmamasdan ng kambal na magkanang kumakain. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, ay bumungad sa kanyang pintuan ang kaibigang si Karen. May dala itong damit na kanyang susuotin para mamaya. Tamang-tama at nanonood na ng TV ang dalawang bata at tapos na niyang pakainin at linisan ng mga ito. O yan ang damit na bagay sa'yo, friend. Naku, kahit nanganak ka na't lahat, ang sexy-sexy mo pa rin. Sana all na lang talaga. Bulalas ni Karen nang buklatin ng kulay pulang casual wear na isusuot niya. Hanggang hita niya ang haba niyon at kahit hindi pa niya suot, alam niyang hapit ang sukat niyon sa katawan niya. Napatitig siya sa damit at napahinga ng malalim. Wala na talagang atrasan tong gagawin niya. Hindi ba masyadong hapit, Karen? Bakit naman ganito ang dinala mo? Formal party naman ata ang pupuntahan namin ng client, diba? Hinawakan niya ang bandang dibdib ng tuluyang maisuot ang pulang damit. Tamang-tama ang sukat pero halos lumuwa ang bandang dibdib niya. Mas lumaki yata yun sa paglipas ng panahon, lalo na ngayong nagkaanak na siya. Matagal na rin siyang hindi nakapagsusuot ng ganoong kaseksi at kadaring na damit. Hindi, sakto lang yan. Grabe, Ana, ang ganda mo. Bagay na bagay sa'yo yan. Sure ako na ikaw ang star of the night mamaya. Pulera. Ingos niya sa kaibigan. Mabuti naman talaga si Ana. Makinis ang kutis at matangkad. Kahit may 2 anak na ay mas lumaki pa ang balakang niya at mas lumiit ang bewang. Sa edad na 25 ay hindi din lingid sa kanya na may angking ganda talaga ang kanyang muka. Base na rin sa mga sinasabi ng mga taong nakakasalamuha niya. Isa din sa dahilan kung bakit naakma sa kanya ang ganitong trabaho. Ang maging escort, tagapanggap na girlfriend, o kaya date ng mga mayayamang negosyante at politiko. Bandang 7:00 ng gabi nang matapos siyang magpaganda. Suot niya ang luma niyang sapatos na lalong nagpatingkad sa forma niya. Mabuti na lang at itinago niya ang mga sapatos at makeup niya noon, kaya may nagagamit pa naman siya kahit papano ngayon. Wala ka talagang pinagbago, Ana. Tiyak na masisiyahan si Mr. Montalban sa magiging date niya ngayong gabi. Ako na bahala sa kambal, basta't galingan mo para may maiuwi kang malaking pera para sa kanila. Alam mo na ang gagawin. Dili nito sa kanya habang nakaharap siya sa salamin. Ito na ang huli, Karen. Hindi ko na ulit gagawin ng trabahong to pagkatapos ng gabing to. Seryoso niyang turan sa kaibigan. Kapag gawa na humarap dito. Ikaw ang bahala, Ana. Naiintindihan kita.
Tugon naman ito sa kanya. Sige, baka umagahin ng party na yon. Ang kambal ha. No worry, safe sila sa akin. Sige na, labas ka na at parating na ang sundo mo. Nang gabing yon ay may magarang sasakyan ang sumundo kay Ana sa bahay nila. Pinagtitinginan ng mga kapitbahay ang sasakyan, pero wala siyang pakialam. Hindi niya ugaling isipin kung ano ang tingin ng mga ito sa kanya, basta't wala siyang ginagawang masama sa mga ito. Bago tuluyang lumabas ng pinto ay kinausap muna ni Ana ang mga anak. Aalis muna ang mama ha, kailangan ko magtrabaho ngayon, kaya si Tita Karen muna ang bahala sa inyo. Huwag kayong makukulit ha, matutulog kayo ng maaga para bukas may pasalubong ako sa inyong dalawa. Wow, sige po mama, hindi po kami magiging pasaway. Ang ganda-ganda naman ng mama ko. Pahabol pang sabi ni Luna na sinang-ayunan ni Riker. Natatawang ginulo niya ang buhok ng mga ito pagkatapos ay hinalikan sa bisngi. Salamat mga anak. Aalis na ako ha. I love you babies. We love you too mama. Ingat po sa work. Sabay na sagot ng kambal habang kumakaway sa kanya nang palabas na siya ng pinto. Nang makasakay na si Ana sa loob ng magarang sasakyan ay abot-abot ang kanyang kaba. Lihim pa siyang nagpasalamat dahil tanging driver lang ang nasa loob. Kinuhanan pa siya nito ng larawan bago sila umandar, pero hindi na lang niya yun binigyan ng pansin. Dati ay hindi siya nakakaramdam ng ganito, ngunit ngayon ay tila naging bago sa kanyang lahat. Ilang taon na din siyang tumigil sa pag-e-escort, at kahit pa sabihing kabisado niya ang gagawin, ay hindi pa rin niya maiwasang kabahan. Sa isang malaki at magandang hotel, huminto ang sasakyang kinalulunanan ni Ana. Sa labas pa lang ay alam niyang hindi basta-basta ang lugar na yon. Ngunit gayon pa man, wala sa mga yun ang kanyang atensyon, dahil mas nanaig ang lakas ng tibok sa kanyang dibdib. Sinamahan siya ng driver papunta sa gaganaping party, at ayon dito ay naghihintay na sa kanya si Mr. Montalban. Mas lalo pa siyang tinubuan ng kaba nang sabihin nitong lalapitan lang siya ng kanyang date dahil nag-send na raw ito ng larawan kay Mr. Montalban kanina. Sa bungod pa lang ng venue ay magagarang suot na damit ng mga bisita ang nakita niya. Hindi katulad ng ibang party ay tahimik ang buong bulwagan doon at tanging ang malamyos na musika lamang ang naririnig. Napatigil siya at iginala ang paningin sa bawat sulok ng venue hanggang sa matuon ng kanyang pansin sa isang lalaking medyo nasa 55 o 60 na ang edad. Papalapit ito sa kanya. Nakahinga ba siya ng maluwag nang masigurong ibang Montalban ang kumuha ng serbisyo niya? Nakangiti ang matanda at kumikislap sa paghanga ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Nang sa wakas ay tuluyan nitong makalapit, ay agad nito hinalikan ng kanyang kamay. You're far more stunning than the photo that Dan sent me. Agad nitong turang kay Ana. Hindi mabura ang ngiti nito na tila sobrang proud sa lahat na siya ang nasa tabi nito. Thank you, Mr. Montalban. Oh dear, just call me Leandro. Leandro, thank you. Magaan niyang sambit bago ngumiti. Mukhang harmless naman ang kliyente niyang ito, kaya napanatag ang loob niya. Pinakilala siya ng matanda sa mga politiko na nakikita niya lang sa TV at mga mayayamang negosyante sa bansa. Proud na proud ito lalo na nang makita niya ang inggit sa mga kaibigan nitong kaedaran ng din ni Leandro. Walang kaalam-alam ang karamihan na isa lang siyang escort ng gabing yon. Napag-alaman niyang byudo na si Leandro at may isang anak sa namatay nitong asawa, ayon dito. Para kay Ana ay masasabi niyang safe siya ngayong gabi dahil madali para sa kanyang ngumiti at magpanggap sa tabi ni Leandro. Mabait at hindi rin bastos ang matanda at hanggang halik sa kamay at hawak sa bewang lamang ang ginagawa nito. Wala din siyang nararamdamang pagkailang dahil masyado itong mabait sa kanya. Magbubunyi na sana ang loob ni Ana kung hindi lang niya nahagip ng tingin ng isang matangkad na lalaking nakaupo sa sulok ng hall habang may hawak na kopitan ng alak. Binundol agad siya ng kaba nang mapagsino ang lalaking yon. Tila lahat ng inipon niyang lakas ng loob sa gabing yon ay biglang nawala at bigla ay kinakapos na siya ng hininga. Hindi rin agad siya nakahuma nang bigla itong tumayo at sigurado ang hakbang patungo sa kinatatayuan niya. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya magawa. My son! I thought you wouldn't come tonight. Narinig niyang turan ni Leandro sa lalaking kakalapit lamang sa kanila. I thought so too. Glad that I changed my mind. Sagot naman nito, pero wala sa ama ang tingin kundi nasa kanya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Leo Montalban.
Ang akala niya ay walang koneksyon si Leandro samantalban na kilala niya. Ngunit heto't anak pa nga ng matanda. Kaya siguro kanina pa siyang kinakabahan sa party na yon. Sobrang nakakapanghinan ng tuhod dahil matagal na niyang kinalimutan ang lalaking naging parte ng gabi kung saan nabuo ang mga anak niya. Hindi lang isang gabi niya itong nakasama noon dahil hindi na niya mabilang. Sadyang biglaan ang kanyang paglayo pagkatapos niyang matuklasan na nagdadalang tao siya. Great. Anyway, Leo, this is Diana, or you can call her Anna. She's my date for tonight. Isn't she pretty? Definitely, Dad. I remember my date 4 years ago. She's pretty too. Right, Anna? Ang malamig na boses ni Leo ay parang yelong ibinuhos sa mukha niya. Ngunit imbis na magpahalata ay peke siyang tumango at ngumiti. Nabura naman ang ngisi sa labi ng lalaki dahil sa ginawa niya. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mas bata, Dad. Ani Leo sa ama kasunod ng sarkastikong tawa. Nasa gilid lang niya ang lalaki habang napapagitnaan siya ng dalawa. For a change, iho. Alam mo naman na wala na akong ginagawa masyado mula nang ipasa ko sa iyo ang kumpanya. Oh, well, enjoy the party. Sagot naman ni Leo sa ama. Thank you, Leo. Ikaw din, anak. Ang akala niya na ay aalis na ito, pero nagulat siya nang bigla itong pasimpleng bumulong malapit sa kanyang punong tenga na hindi napapansin ni Leandro. Nice to see you again, Anna. It's been 4 years since we talked. Pambibitin nito sa huling sinabi. Kahit tuyo ang lalamunan ay pinilit niya ang sariling lumunok. Kung pwede lang siyang mag-walkout ng mga sandaling yon ay kanina pa niya ginawa. Pero siguradong magtataka si Leandro kapag nagkataon. Masisira pa ang trabaho niya at masasayang ang perang kikitain niya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang tuluyan na itong umalis. Are you alright, Anna? Napansin yata ni Leandro na balisa siya, kaya ito napatanong. Yes, okay lang ako. Pilit ang ngiti niyang sambit. Nasa mesa na sila habang nakikipagkwentuhan ito sa mga kasama. Habang siya ay tahimik lang na umiinom ng wine. Hindi maalis sa isip niya ang nangyari kanina. Can I go to the restroom, Leandro? Maya-maya ay hindi na nakatiis niyang turan sa katabing lalaki. Are you sure you're okay? Pwede kong tawagan ng anak ko para samahan ka sa suite. Don't worry, ikaw lang mag-isa doon. Anito, medyo nataranta siya sa binanggit nitong anak. Okay lang ako. Hindi na kailangan dahil kaya ko na ang sarili ko. Kailangan ko lang din mag-retouch. Sagot niya agad. Nakakatakot pag nagkaroon pa sila ng pagkakataong makapag-usap ng anak nito. Kaya agad siyang umiling. Kung alam lang nito na iniiwasan niyang magawi man lang ang tingin sa lalaking yon. Babalik ako. Anya. Sige, I'll wait for you. Ani naman ni Leandro at mabait na ngumiti. Tumango lang siya at diretsyong tumayo. Sigurado ang hakbang patungo sa isang hallway. Hindi niya pa alam kung yun ang restroom pero wala namang ibang pinto doon maliban sa exit. Tahimik siyang naghahanap ng pinto sa bawat nadadaanan niya. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal sa paghahanap ay nakarinig na siya ng yabag sa kanyang likuran. Natigilan si Ana at kinakabahang lumingon. Agad niyang masalubong ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Leo na nakatitig sa kanya. Wala sana siyang balak na pansinin ang lalaki at takmang lalagpasan ito. Ngunit maagap siya nitong nahawakan sa braso. We need to talk. Wala tayong dapat pag-usapan. Asik niya. Wala nga ba? Biglang bumilis ang tibok ng dibdib niya sa narinig at napatingin sa mukha ng lalaki. Sigurado siyang wala itong alam tungkol sa mga anak niya, pero hindi niya pa rin maiwasang kabahan. Hindi siya papayag na baka bigla nitong kunin ang mga bata sa kanya sa kadahilanang mas may kakayahan itong buhayin ang mga bata kaysa sa kanya. Wala. Pairap niyang sabi. Bakit bigla ka nawala 4 years ago? You just suddenly disappeared like a bubble, Anna. I waited for you pero hindi ka na bumalik. Dahil tapos na ang trabaho ko sa'yo, kaya bakit pa ako babalik? Really, huh? After you gave yourself to me for how many times? I lost count. And then you're telling me that it's just a freaking work? I was your first, Anna. You gave up your virginity for me. Matagal mo yung iningatan sa kabila ng trabaho mo. Tapos ngayon sasabihin mong trabaho lang ang lahat? Nagtatagis ang bagang nitong turan. Sarili ko lang ang binigay ko sa'yo, Leo. Pero hindi ako mismo. Kinuha mo ang serbisyo ko para maging escort. Yun lang yun. At kung may nangyari man sa atin noon, kalimutan mo na yun dahil yun ang ginawa ko.
Matigas ang boses na sagot niya. I can't believe you. Napailing ang lalaki na tila hindi sang-ayon sa sinabi niya. Naguguluhan din siya kung bakit pa siya nito gustong kausapin. Gayong wala naman silang naging relasyon at usapan noon. Sadyang nagkasundo lang silang maging escort siya nito ng ilang beses na nauwi din sa ilang gabi nilang pagsasama. Mabait si Leo noon sa kanya, pero alam ni Ana kung ano at sino lang siya sa buhay nito. Kaya noong malaman niyang buntis siya, ay bigla na lang siyang naglaho. Dalawa lang naman ang pagpipilian niya noon, ang ibigay kay Leo ang kambal o ang hindi nito panagutan ng mga bata. Hindi siya mahal ni Leo kaya nagpa siya siyang lumayo na lamang. Kasalanan din naman niya yon dahil hindi siya nag-ingat. Ipinangako na lang niya sa sarili na hindi na kailanman makikipagkita sa lalaki at inako mag-isang responsibilidad sa mga anak niya. Ilang taon kitang hinanap, Ana. I was waiting for you to contact me the day after the night we shared, but you were gone literally. Kapag kuwan ay sabi nito, bigla tuloy siyang natigilan at natuod sa kinatatayuan. Matagal na yon, Leo. Tapos na ang trabaho ko sa'yo kaya sana wag mo na akong kakausapin ulit. Wala na silang dapat na pag-usapan, kaya tumalikod na siya. Pero bigla ring natigil nang magsalita si Leo. Why? I'm more than wealthy than my father. At anong gusto mong iparating? Matigas ang anyo niyang tanong. He's old, Ana. I don't know that you're into old man right now. Nababakasan ng insulto sa tono ng boses nito, pero hindi niya hinayaang magalit ang sarili. Kahit na ng sandaling yon, ang gusto niyang gawin ay sampalin si Leo. Pero mas pinili niyang huminga ng malalim at hindi na ito patulan pa. Alam niya sa sarili na hanggang escort lang ang ginagawa niya sa mga nagiging kliyente niya. Tanging ang lalaki lang na ito ang bukod tangi na hinayaan niyang may mangyari sa kanila. Alam mo ang trabaho ko at kliyente ko si Leandro. Hindi na ako para magpaliwanag pa sa'yo ng lahat. Turan niya bago tuluyang tumalikod. Hindi na niya nagawang hanapin ng restroom at dire-diretsyong lumabas sa hallway na yon. Naririnig pa niya ang boses ni Leo na tinatawag ang pangalan niya, pero hindi niya tinangkang lumingon at tila bingi siya na malalaki ang hakbang sa paglalakad palabas. Ilang oras na lang ay matatapos na ang trabaho niya. Hindi na niya kailangan magpanggap sa harap ni Leandro at ni Leo. Sa isiping yon ay gusto niyang ipanatag ng sarili. Pagkatapos ng gabing ito ay sisiguraduhin niyang hindi na siya ulit tatanggap ng ganitong trabaho. Have a good night, Ana. Thank you for escorting to the party. I hope this is not the last time. Paalam sa kanya ni Leandro nang palabas na sila ng gusali na pinagdausan ng party. Salamat din, Sir Leandro. Baka huli na po ito. Formal at magalang niyang sagot sa Ginoo dahil wala na namang ibang tao. Oh, bakit naman huli na? My colleagues really likes you and they're expecting to see you again. Ang totoo po, napilitan lang po akong tanggapin ng racket na to dala ng pangangailangan. Pag-amin niya. I see. I understand. Expect your payment with bonus in your account. You did a great service tonight. If you change your mind, don't hesitate to tell your boss. I will surely get your service again. Sure, Sir Leandro. Paano po, mauna na po ako sa inyo at mag-uumaga na rin. Paalam na niya sa Ginoo dahil dumating na ang driver ng boss nila ni Karen na susundo sa kanya. Dumaan muna siya sa opisina ng boss nila para kunin ang bayad ni Leandro sa kanya. Hindi nga nagsisinungaling ang matanda. Dinagdagan nito ng 20,000 ng bayad bilang bonus. Pero kinuha ng boss nila ang 5K para raw sa komisyon nito at ni Karen. Tuso rin ng boss nila. May bayad na nga mula sa kliyente, pati silang mga escort ay ginagatasan pa kapag may bonus na natatanggap. Pero hinayaan na lamang niya at malaki pa rin naman ang natira. Makakabayad na siya sa lahat ng utang at mabibili pa niya lahat ng kailangan ng kambal. Nang makauwi si Ana sa maliit nilang bahay ay 3:00 na ng madaling araw. Tulog pa ang mga bata katabi ng kaibigan niyang si Karen. Naalimpungatan pa ang babae nang makita siya, kaya agad itong gumising. Nakauwi ka na pala. Kumusta, Ana? Ano, bigatin ang kliyente mo, no? Oo, bigatin. Walang gana niyang sagot. Oh, bakit parang hindi ka naman masaya? Bigatin na kuripot ba? Galante naman. Yung commission mo sa pag-recruit at bonus, ipapadala na lang daw ni boss sa Gcash mo mamaya. Ay, buti naman. May pambili na ako ng pampahid ko sa mukha at pambili ng gluta. Ikaw talaga, puro pagpapaganda ang alam. Kita mo nga, para ka ng espasol sa sobrang puti dahil sa kakagluta mo riyan. Uy, sobra ka sa espasol?
Syempre, magaganda ang nire-recruit ko mga escort, kaya dapat kahit paano may laban ako sa inyo. Saka, idol ko kasi ang kutis mo, kaya gusto kong ma-achieve yan inborn na pagkatisay mo. Hindi siya sumagot. Imbes ay tinanggal niya ang makeup sa mukha, pati na rin ang buhok na kanina lang ay nakaban. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago tiningnan ng kaibigan na hinihintay ang iba pa niyang kwento. May naging problema ba ron, friend? Usisa nito nang manahimik siya. Medyo. Ha? Ano yun? Binastos ka ba ni Sir Leandro? Hindi, ang bait nga ni Sir eh. Malaki rin mag-bonus. Anong na yung problema? Nakita ko siya, Karen. Bumutong hininga siya at lumapit sa kambal na hindi na natutulog sa kama. Hinaplos niya ang pinapawisang buhok ng dalawa. Sinong nakita mo? Lumapit sa kanya si Karen para tsumismis. Huwag ka maingay, baka magising ang kambal. Basta chismis talaga, hindi ka makahintay. Sino nga kasi? Binibitin mo kasi ako eh. Pabulong na nitong wika sabay sulyap sa kambal na biglang mga naglikot sa higaan. Pero isang tabik niyang ni Ana ay agad ding humimbing ulit sa pagtulog. Si Leo. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila na parang matagal bago pumasok sa utak ni Karen ang sinabi niya. Leo? Natutok nito ang sariling bibig nang mapagtanto ang narinig. Si Leo? As in, yung dati mong kliyente na paulit-ulit kinuha ang serbisyo mo? Malakas nitong turan na mabilis ding tinakpan ng bibig nang mapagtantong natutulog ang mga bata. Oo, siya nga. Isa siyang Montalban. Anak pala siya ni Leandro Montalban. Anya sa mahinang boses. Mas lalo pang namilog ang mata ng kaibigan at tila hirap paniwalaan ang narinig. Ito ang nakakaalam ng lahat ng nangyari sa buhay niya at naikwento niya dito si Leo noon. Alam din ng kaibigan na ang lalaking iyon ang ama ng mga anak niya. Ang hindi lang nito alam ay ang buong pangalan ni Leo na hindi niya kailanman nabanggit kay Karen. Hindi pa rin talaga ito makapaniwala habang nakatitig sa dalawang batang natutulog. Kahit siya ay wala ring nasabi at malalim ang iniisip. Anong plano mo, Ana? Sigurado ako na magkikita ulit kayo sa oras na ginusto ng Leo na yun. Kapag kuwan ay tanong nito, nasa mukha pa rin ang matinding pagkagulat. Wala akong planong iba. Ganun pa rin sa dati. Hindi niya pwedeng malaman na may anak siya sa akin. Baka kunin niya sa akin ng mga anak ko. Hindi ko kakayanin yun. Hindi niya ako mahal kaya sigurado akong hindi siya magdadalawang isip na kunin ng kambal ng walang pakundangan. Paano kung hindi, Ana? Paano hindi? Sobrang yaman ni Leo at kayang-kaya niyang gawin yun. Tiyak na hindi siya papayag na hindi makuha ang anak ko dahil alam niya ring wala akong magandang trabaho. Ang mayayaman, mababa ang tingin sa gaya kong escort. Alam mo yan dahil naging ganun ka rin noon bago ka naging recruiter ng boss natin. Huminga ito ng malalim at napaisip sa sinabi niya. Sabagay nga, tama ka. Pero paano kung mula ngayong gabing to ay hindi ka natantanang hanapin ni Leo? Hindi ko pa alam, Karen. Yan din ang kinakatakot ko. Pero isa lang ang nasisiguro. Lalaban ako para sa karapatan ko sa kambal. Hindi ko hahayaang makuha niya mga bata sa akin. Wala siyang naging ambag sa buhay ng kambal. Meron, friend. Pabiro nitong sabi. Napakulot si Ana ng noo. At ano naman, Aber? Yung similya niya. Tumawa ito ng pamulong. Di ba ang lakas ng punla niya, kambalaga ng nabuo? Sira ulo. Natatawa na rin niyang sabi. Wala silang naging relasyon ni Leo noon, kundi sa kama lang. Kung mababa ang tingin nito sa kanya, ay hindi na siya aasang basta na lang itong papayag na pabayaan ng mga bata sa pangangalaga niya. Aminin man niya o hindi, mas papaboran ng korte ang panig nito kung sakali dahil wala siyang matinong trabaho kundi maglabada. Malaki din ang koneksyon ni Leo at kaya nitong tapatan ng pera ang lahat. Kaya noong nalaman niyang buntis siya ay agad siyang lumayo at nagtago. Ilang minuto pang tumagal ng pag-uusap nila ni Karen. Masinsinan nilang pinag-usapan ng lahat. At nangakong hindi na ulit siya tatanggap ng trabaho ng pagiging escort ng kung sino man. Hindi kasi imposibleng makita sila ulit ng lalaki dahil kadalasan ay mayayamang tao ang nagiging kliyente niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay handa na si Ana para tumanggap ulit ng labada. Ang bayad na natanggap niya kagabi ay itinago niya muna dahil yun ang gagamitin niya para sa mga pangangailangan ng mga anak sa school. Ilang linggo na lang ay papasok na ang mga ito kaya't hindi na niya iisipin ang paggastos para doon.
Naisip din niyang mag-imbak ng pagkain para sa kanila habang wala pa siyang nakikitang matinong trabaho. Naisip din kasi niya na dapat na siyang maghanap ng trabahong sasapat sa pangangailangan nilang mag-iina. Hindi pwedeng habang buhay siyang maglalabada dahil kakarampot lang ang kinikita niya doon. Tapos pagod na bagod pa ang mga kamay niya. Alas 8 pa lang ng umaga ay handa na siyang magsimula sa mga gawain. Nakasuot si Ana ng simpleng pambahay habang nakaupo sa maliit na bangkito. Nasa labas lang din siya ng barong-barong nila habang nasa loob ng bahay naman ang dalawang bata. Nanonood ang mga ito ng TV. Habang nagkukusot ay may itim na sapatos ang biglang lumitaw sa gilid ng palanggan ng ginagamit niya. Napakunot ang noon niyang tumingala kasabay ng panlalaki ng mata nang mapagsino ang lalaking nakita niya. Si Leo. Anong ginagawa mo dito? Natataranta niyang tanong sa lalaki. Napatayo pa siya pero kahit ganoon ay hindi pa rin siya umabot hanggang sa balikat man lang nito. Ganoon ito katangkad. Nang hindi ito sumagot ay napatingin siya sa pintuan ng kanyang bahay. Tahimik na umaasam na sana ay huwag sumilip ang mga anak niya. Dito ka nakatira? Bagkos ay sambit nito. Anong kailangan mo sa akin, Leo? At paano mo nalaman ang bahay ko? Sinundan kita kagabi. And now here I am, visiting you. Dito ka lang pala nagtatago. Kaya pala hindi ka mahanap ng mga tauhan ko sa dati mong tinutuluyan. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Matigas niyang turan. Medyo mahina lang ang boses niya sa takot na marinig siya ng mga bata. No. Matigas din itong sagot kaya napaawang ang kanyang labi. Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi na ako nag-e-escort. Yung kagabi, isang beses lang yun dahil kailangan ko ng pera. Kaya umalis ka na kung yun ang kailangan mo. I have an offer to make, Ana. Please listen. Kung ano man yan, hindi ko pakikinggan, Leo. Ayoko na magkaroon ng connection sa'yo kaya umalis ka na. May ginagawa pa ako. It's too late, Ana. The moment I saw you again the other night with my father, I couldn't even sleep. Alam kong trabaho mo maging escort sa kahit na sino. So I want you to be my escort, exclusively. Nalaglag ang panga niya sa narinig. Hindi pwede. Di ba kasi sabi ko lang na last na yung kagabi? But why? Ang kulit mo naman. Kasasabi ko lang, di ba? Hindi na ako tumatanggap ng ganyang trabaho ngayon. Huli na yung daddy mo. At kung alam ko lang na ama mo si Leandro, hindi ko yung tatanggapin. Bulalas niya nang hindi makapagtimpi. Ganyan ka kadesperadong pagtaguan ako? Bakit, Ana? May hindi ko ba sinasabi sa akin? Wala. Kinakabahan niyang sagot. Really? Then why do I have this feeling that you're hiding something? Seryosong emosyong tinitigan siya ni Leo. Nagkakamali ka. Wala akong tinatago kaya umalis ka na. Iniistorbo mo ang paglalaba ko. Tamoy niya dito. Nag-iwas na siya ng tingin sa lalaki sa takot na mabasa nito ang iniisip niya. Fine. But I'll be back, Ana. Kung ano man yung tinatago mo, malalaman ko rin. Ayaw mong tanggapin ang trabahong inaalok ko. Then it's fine. Pero mula ngayon, palagi mo na ako makikita. At hindi na ako papayag na basta ka na lang ulit mawala. Seryoso at walang pag-aalangan nitong turan bago tumalikod. Hindi niya masyadong naiintindihan ng ibig nitong sabihin, pero isa lang ang sigurado ni Ana. Kailangan niya magdoble ingat upang hindi nito malaman ang sekretong pinakatatago niya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang umalis na ang lalaki. Agad niyang sinilip ang mga anak na nanonood pa rin ng palabas sa TV. Tumalikod na siya at pabalik na sana sa paglalaba nang magsalita ang isa sa mga anak niya. Hindi napansin ni Ana na nasa likuran niya ang bata at lumabas pala ng bahay. Mama? Oh, bakit ka lumabas, Luna, anak? Mama, sino po yung lalaking kausap niyo kanina? Malumanay na tanong ni Luna. Natigilan siya at matagal bago nakapagsalita. Ibig sabihin ay nakita at narinig pala nito na may kausap siya kanina. Oh, wala yun, anak. Kaibigan lang ni Mama yun. May tinanong lang. Bakit kamukha po siya ni Riker? Siya po ba ang papa namin, Mama? Mas lalong hindi niya agad nasagot ang tanong na yun ni Luna. Nagsimula na siyang pagpawisan at hindi alam ang isasagot. Anak, ang mabuti pa, manood na lang kayo ng TV ng kapatid mo, ha? Tatapusin lang ni Mamang labada pagkatapos ay bibili tayo ng masarap na pagkain mamaya. Gusto mo yon? Ano bang gusto nyo? Gusto nyo bang kumain sa Jollibee na paborito nyo kahit malayo pa ang birthday? Talaga po, Mama? Yay! Sasabihan ko po si Riker.
Sige anak, maligo na kayo at magbihis para pagkatapos ni mama sa paglalaba, naka-ready na kayo. Ayos ba? Okay po mama, mauuna na po akong maligo kay Riker. Mabuti na lang nakalimutan na ng bata ang bisita kanina dahil sa labis na excitement. Nakahinga siya ng maluwag nang tumakbo na ito pabalik sa loob ng bahay. Parang may mga dagang naghahabulan sa dibdib ni Ana ng mga oras na yon dahil hindi niya akalaing tatanungin siya ng ganon ni Luna. Mula nang ipanganak niya ang kambal ay hindi pa ito nagtanong ng tungkol sa ama nito. Ngayon lang. Kahit si Riker ay hindi rin naghahanap ng papa. Habang naglalaba ay balisa si Ana. Pero pinilit niya pa rin tapusin ang ginagawa dahil dagdag na rin yon sa pangkain nila ng mga bata. Bandang 1:00 ng hapon ay isinama niya ang kambal sa grocery. Pinakain na muna niya ang mga ito dahil pagkatapos mag-grocery ay saka niya balak dalhin sa Jollibee ang kambal. Minsan lang sila nakakagalang mag-iina, kaya lulubusin na niya ngayon. Sakay ng tricycle ay nagpahatid sila sa malapit na grocery store sa kanilang bayan. Excited ang dalawang bata, kaya't malalaki ang ngiti ng mga ito. Nasisiyahan din siyang pagmasdan ng mga anak, kaya kahit medyo malikot ang dalawa, ay hindi siya nagsisising isinama niya ang mga ito. Habang namimili sila ay nakasunod lamang ang mga ito. Lahat ng pwede niyang imbakin na hindi agad nasisira ay yun ang binibili niya. Wala silang ref kaya hindi niya dinamihan ng hotdog na paborito ng kambal. Nahihiya din siyang araw-araw na magpalagay sa ref ng kapitbahay. Dahil sa pamimili ay hindi na niya namalayang hindi na pala nakasunod ang kambal sa kanya. Luna, saan ba yung gusto mo dito na... Otomatikong nanlaki ang mga mata ni Ana nang wala siyang mga batang nalingunan sa likod niya. Agad siyang tinubuan ng kaba at nagpalingon-lingon sa paligid para hanapin ang mga ito. Umikot na siya sa kabilang aisle pero wala talaga siyang nakita at ramdam na niya ang panginginig ng katawan. Luna, Riker, nasaan na ba kayo? Kinakabahan niyang pagtawag. Malawak ang grocery store na yon at may second floor pa. Alam niya na nasa loob lang ng store ang kambal. Pero ang ikinakakaba niya ay baka may kung sinong sinamahan ng kambal. Wala siyang pakialam kahit pinagtitinginan na siya ng mga taong nakakakita sa kanya. Gusto na niyang umiyak dahil sa pag-aalala. Pero kailangan niyang makita ang mga anak niya. Umabot na siya sa section ng mga alak kahit medyo malayo na yon sa pinanggalingan niya kanina. Sobrang laki naman kasi ng grocery store na yon. Tawag siya ng tawag sa pangalan ng kambal nang may narinig siyang boses ng batang nagtatawanan. Riker? Halos takbuhin niya ang kinaroroonan ng boses hanggang sa matagpuan niya yon. At hindi nga siya nagkakamali dahil nandoon nga si Riker at Luna. Pero may kasama ang mga itong iba. Luna, Riker! Lumingon ang dalawang bata, pati na rin ang lalaking kasama ng mga ito. Halos matuod si Ana mula sa pagkakatakbo nang mamukaan ang lalaking kausap ng mga anak. Walang iba kundi si Leo Montalban. Mama! Masayang tawag sa kanya ng kambal. Bakit kayo umalis sa tabi ni Mama? Mawis ang mukha na lumuhod si Ana sa harap ng mga anak at niyakap ang mga ito. Ramdam niyang takot sa buo niyang pagkatao. Dagdag pang nanlalamot ang tuhod niya dahil ramdam niya ang titig ni Leo sa likod niya. May nakita po kasi si Riker na candy sa kabilang line, Mama. Tapos hindi na po namin kayo nakita nang bumalik kami. Buti na lang po nakita po namin ang kaibigan niyo. Paliwanag ni Luna sa kanya. Mama, tingnan mo, ang dami naming chocolate. Bigay po ng friend mo. Sabi naman ni Riker habang masayang ipinakita sa kanya ang dala nitong ilang pack ng chocolates. Ang bait po pala ng friend mo, Mama. Dagdag pa ni Luna. Nahihirapan na tuloy siyang tingnan si Leo na seryoso ang tingin sa kanya. Humingiti lang ito kapag nasa mga bata ang tingin. Uuwi na tayo ha. Huwag niyo na ulit tatakutin si Mama. Tara na, babayaran na natin ang pinamili natin. Anya, kapag kuwan ay hinarap niya si Leo pero hindi siya makatingin dito ng diretso sa mga mata. Salamat at sinamahan mo sila. Mauuna na kami. Sabay hawak niya sa magkabilang kamay ng kambal at akmang tatalikod na nang magsalita si Leo. Ihahatid ko na kayo, Ana. Hindi na. Marami naman pumapasadang tricycle. You can't say no, Ana. You have so many explaining to do. And don't you dare lie to me again. Matigas nitong sambit bago tumalikod. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa lalaki, kahit sobrang hirap ihakbang na mga binti niya. Iisipin pa lang niya na baka kunin nito ang mga anak niya ay parang kakapusin na siya ng hininga. Pagkabayad niya sa mga pinamili ay pinagbuhat pa siya ni Leo ng groceries.
Pinipilit nitong bayaran ng lahat pero hindi siya pumayag. Kahit paano ay may natitira pa naman siyang pride sa katawan. Isa pa ay ayaw niyang magkaroon ng utang na loob na naman dito. Kahit nang nasa loob na sila ng sasakyan ni Leo, ay hindi pa rin siya mapakali. Nakikinig lang siya habang nakikipag-usap ang lalaki sa kambal, pero wala siyang mahagilap na sabihin. Alam niyang may kutob na si Leo at hindi ito tanga para hindi malaman agad yon, kaya mas lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Parang pinagbiyak na bunga si Leo at si Riker, habang si Luna naman ay babaeng bersyon ni Leo. Kahit sinong makakita ay masasabing mag-aama ang mga ito. Mama, akala ko po ba kakain tayo sa paborito naming kainan? Usisa ni Riker. Nasa backseat silang mag-iina at nasa gitna siya ng kambal. Pwede bang saka na lang mga anak? Pero na-promise ka po, Mama. Di ba po sabi mo, bawal hindi to pa rin ang promise? Saan niyo ba gustong kumain, kids? Sabat ni Leo habang tinitingnan ng mag-iina sa rearview mirror. Jollibee po. Masigla at sabay na sagot ng kambal. Then we will go there. Sabay liko ng sasakyan ni Leo patungo sa natatanaw na sikat na fast food chain. Wala nang nagawa pa si Ana kundi ang panoorin na lang ang mag-aama na masayang umorder ng pagkain nila. Siya naman ay naupo na sa bakanteng mesa upang hindi sila maunahan ng ibang customer. Pagkatapos kumain ay naglaro lang muna saglit ang kambal sa kiddie playground sa loob ng fast food chain. Nang mapagod ay umuwi na rin sila agad. Mga anak, dun muna kayo sa kwarto Mag-uusap lang kami ng kaibigan ni Mama. Ani Ana sa kambal nang makarating na sila sa loob ng bahay. Mama, ang sabi po ni Luna magkamukha daw po kami ng kaibigan niyo. Siya po ba ang papa namin? Napalunok siya at bahagyang napailing. Hindi alam ang isasagot kay Riker. Riker, hintayin niyo na lang si Mama ha. Saglit lang to anak. Sa halip ay sagot niya. Tumalima naman ang kambal. Pagkatapos niyang masigurong busy na ang kambal sa paglalaro at panonood ng TV, ay lumabas na siya para harapin si Leo. Nakapamulsa ito sa suot na pants at halatang hindi mapakali. Nang makita siya nito ay sakalang tumuwid ng tayo at agad siyang seryosong hinarap. Now I will give you enough time to tell me the truth, Ana. Please, I want the truth. Ilang beses siyang huminga ng malalim dahil tila hindi na siya makahinga ng maayos. Hindi niya alam kung paano sasabihin. Are they mine? Hindi na nakatiis na tanong ni Leo nang hindi pa rin siya nagsasalita. Damn it, Ana. Tell me now. Nag-iikting ang pangan nitong turan. Halatang nagtitimpi lang na sumigaw dahil nasa loob lang ng bahay ang kambal. Oo, ikaw ang ama ng kambal. Sa wakas ay nasabi niya. Parang mas lalo yata itong nagalit sa sinabi niya dahil namumula ang buong mukha nito. Pati ang leeg at tenga ay namumula na parang sasabog na ito bigla. May nakita rin siyang kislap ng luha sa mga mata ng lalaki na agad nitong hinilamos ng kamay. I can't believe this, Ana. Kagabi lang kita nakita ulit pagkatapos ng mahigit 4 na taon. Tapos ngayon nalaman ko na may anak ako sa'yo. How could you do this? Malat na malat ang boses ni Leo habang nagsasalita kaya hindi na niya napigilang umiyak. Nang makabawi ay hinarap siya nito ulit. Seryoso na ngayon ang muka at wala siyang nababasang emosyon sa mga mata nito. I want my children with me. Doon siya biglang nataranta. Heto na yata ang kinatatakutan niya mangyari. Kaya nga ba ayaw niyang sabihin dito ang katotohanan dahil alam niyang ito ang mangyayari. Hindi pwede. Hindi mo sila pwedeng kunin sa akin, Leo. Hindi. Agad niyang turan. Mababaliw siya kapag nawala sa tabi niya ang kambal. You stole my rights, Ana. You're so selfish. Anak ko rin sila, kaya may karapatan ako makasama ang mga bata. All this time may anak pala ako pero hindi ka man lang nagsabi. Alam na alam mo kung saan ako hahanapin. But instead, you freaking chose to hide them from me. Sa ating dalawa, ako ang mas may kakayahang bigyan sila ng maayos na buhay. Paglalabada lang ang hanap buhay mo. Tapos nag-e-escort ka pa. Kaya hindi mapapasaya ang custody nila kung idadaan ko sa legal na paraan. Pero akong ina nila, kaya ako magdedesisyon para sa mga anak ko. Try me, Ana. Hindi ako papayag. Patuloy niyang pagmamatigas. Kahit ang totoo ay nawawala na siya ng lakas. Tama naman ang mga pinagsasabi nito. Pero hanggat humihinga siya ay ilalaban niya ang karapatan sa kambal. Mga anak ko rin sila, Ana. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko sila at dadalhin sa bahay ko. Kung gusto mo silang makasama, sumama ka. Take it or leave it.
Parang bombang biglang sumabog ang mga salitang yun kay Ana. Ang iyak niya ay naging hagulgol, pero matigas si Leo at hindi na mababali ang binitiwan nitong salita. Wala na siyang magagawa dahil alam niyang kaya nitong gawin ng sinabi anumang oras. Baka pag hindi siya sumunod ay tuluyan na nitong ilayo sa kanya ang kambal. Walang nagawa na sumunod na lamang si Ana kay Leo nang buksan nito ang pinto para puntahan ng kambal. Nagkamahog siyang unahan ng lalaki dahil siguradong maguguluhan ng mga bata kapag binigla nila ang mga ito. At tubiliman ay nauna siyang lumapit sa mga ito at pumantay sa mga bata. Luna, Riker, may sasabihin si Mama ha. Makinig kayo mabuti. Napalunok siya at nilingon si Leo na mukhang kinakabahan din habang nakatingin sa kanila. Nang tumango ang kambal ay huminga siya ng malalim. Di ba tinatanong niyo ako kung siya ba ang papa niyo? Sabay tingin niya kay Leo. Siya talaga ang papa niyong dalawa. Ngayon lang kasi siya nakauwi galing sa malayong work kaya ngayon niyo lang siya nakita. Sorry kung hindi ko agad siya naipakilala nung una niya punta rito ha. Nagkatampuhan kasi kami. Pero ngayon okay na kami ng papa niyo. May halong pagsisinungaling niyang turan. Alam niyang balang araw ay maiintindihan din ng kambal ang lahat. Sa ngayon ay sasabihin niya muna yon sa pinakamabilis at madaling paraan na hindi na ang mga ito maguguluhan pa kung bakit ngayon lang nakilala ng mga ito ang ama. Hindi na po ba ikaw mag-work sa malayo, Papa? Nagulat siya sa tanong na yon ni Luna kay Leo. Mabilis namang nataranta ang lalaki at tumingin kay Ana bago sumagot. Hindi na aalis si Papa anak. Dito ka na po titira kasama namin? Si Riker naman ang nagtanong. Pwede, pero may malaking bahay ako at pwede tayo dun tumira lahat. Gusto niyo ba ng malaking bahay na may playground at maraming laruan mga anak? Sa narinig ay parang magic na biglang nagliwanag ang mga mukha ng kambal at agad nagsitalunan ang mga ito sa tuwa. Lumapit din agad ng dalawa kay Leo para magpakarga, kaya gulat na gulat si Ana. Hindi niya akalaing ganoon lang kadaling matatanggap ng mga anak niya ang papa ng mga ito. Opo, Papa. Gusto po namin ng maraming laruan at malaking bahay. Makakapag-play na po kami lagi sa labas. Dito po kasi hindi kami nakakapag-play sa labas dahil delikado sa dumadaang mga sasakyan, sabi ni Mama. Ani Luna nang ngiting-ngiti. Kung ganon, sa bago nating bahay, safe na safe kayo maglaro sa labas. May gate din na malaki, kaya kahit lumabas kayo palagi sa playground, pwedeng-pwede mga anak. Yay! Mama, malaki na daw ang bahay natin at may playground. Masayang bulalas naman ni Riker. Napangiti na lang si Ana pero sa loob ay nahihirapan. Alam niyang karapatan ng kambal ang magkaroon ng marangyang buhay. Kaya kahit ayaw niya ay magsasakripisyo siya na samahan ang mga ito sa poder ni Leo. Basta wag lang ang mga itong mawala sa kanya. Agad namang kinarga ni Leo sa magkabilang bisig ang dalawa. At dahil malaki at matangkad ang katawan ni Leo, ay parang wala lang dito ang kambal. Bakas din sa mukha nito ang matinding saya na hindi niya pa nakikita sa lalaki kailanman. Simula ngayon, hindi na aalis si Papa ha. I'm sorry. I'm sorry dahil wala ako habang lumalaki kayo. Babawi ako mga anak. Narinig ni Ana na sambit ni Leo sa kambal. Walang salitang tumalikod na siya at pinahid ang nakatakas na luha sa kanyang mga mata. Bigla ay parang may konsensyang bumubulong sa likod ng isip niya dahil sa ginawa niyang pagtatago sa mga bata. Lalo na ngayong nakikita niya kung gaano kasaya ang kambal nang malaman na may ama pa ang mga ito. Alam niyang kahit ibigay niya lahat ng pagmamahal ay hindi pa rin talaga yun magiging sapat. Nakikita rin niya na magiging mahusay na ama si Leo sa kambal. Sa ngayon, naiisipin muna niya kung ano ang magiging papel niya sa buhay ni Leo. Ina lang siya ng mga anak nito at bukod doon ay wala na silang relasyon. Sasama siya sa lalaki hindi para maging isang pamilya sila, kundi para hindi malayo sa kanya ang mga bata. Sasama na kayo sa akin ngayon din mga anak. Hindi ako makakatulog ngayong gabi habang iniisip ang mga anak ko na nakatira sa maliit na bahay na to. Biglang sambit ni Leo, kaya naputol ang kanyang pag-iisip. Naibaba na pala nito ang mga bata at kumakain na ngayon ng chocolate na binili nito sa grocery. Mag-iimpake na ako. Mahina at walang gana niyang sambit. Kapag kawan ay tumalikod, pero hindi nangyari dahil hinawakan siya nito sa braso. Ana, thank you. Thank you for taking care of my children. At sa lahat ng sakripisyo mo para buhayin sila. I know it's really hard on you to raise them alone. And I want you to know that I'm so proud of you. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Nadala lang ako ng emosyon ko. Mga anak ko sila,
kaya hindi mo kailangan magpasalamat. Even so, galit ako, Ana, dahil tinago mo sila ng matagal na panahon. Pero nagpapasalamat ako na napalaki mo sila ng maayos. Kahit ngayon ko lang sila nakilala, mahal na mahal ko na agad sila. Thank you for giving me this opportunity to be a father to our children. I promise na hindi kita bibiguin. Hindi ka na mahihirapan pa mag-isa. I will be here for you. We will raise them together. Anito na may namumuong luha sa mga mata. Tumango lang siya at agad nag-iwas ng tingin. Pagkatapos ay mabilis na pumasok sa kwarto nilang mag-iina para mag-impake. Naantig siya sa mga sinabi ni Leo, pero pinigilan niyang maging emosyonal. 4 na taon na niyang tinataguyod mag-isa ang kambal. Lahat ng hirap ay naranasan niya. 4 na taon na kambal din ang hirap niya at gastos. Ngayong narito na si Leo para tuwangan siya sa kambal, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pero isa lang ang malinaw. Masaya siya para kay Luna at Riker dahil tinanggap ang mga ito ni Leo ng buong buo. Matapos mag-impake, ay tinawagan niya si Karen para magpaalam na aalis na sila ng kambal sa sitio. Ibinili niya rito ang mga gamit nilang naiwan pati na groceries. Sabi ni Leo ipamigay na lamang daw yun at mamimili raw sila ng panibago. Nagulat si Karen nang malaman na sasama sila kay Leo, pero masaya ito para sa kambal. Nagpaalam din siya sa may-ari ng barong-barong na inuupahan nila. Binayaran din niya ang huling upa niya sa mga ito, pati na rin ang bayad sa ilaw at tubig na nakonsumo nila sa buwang yon. Kahit squatter ang lugar na yun sa Tondo, ay doon mas pinatibay ng karanasan si Ana bilang ina at babae. Dapit hapon na nang makarating sila sa Alabang kung saan nakatira si Leo. Tanaw ang malaking bahay mula sa labas ng gate at masasabi ni Ana na hindi talaga basta-basta ang angkan ng mga Montalban. Hindi bahay ang tawag sa nasa harapan nila ngayon, kundi isang mansyon. Masayang-masaya ang kambal habang papasok pa lang sila sa loob. Samantalang nalulungkot siya sa isiping ipinagkait niya ang mga bagay na ito noon sa mga anak. Dahil kung hindi siya nagtago, ay sana noon pa naranasan ng kambal ang buhay na para sa mga ito. Pero naisip din niya na baka hindi siya kilala ng kambal kung hindi sila lumayo. Luna, Riker, this is your new home. Iminwestra ni Leo ang buong bahay nang makapasok na sila sa living room. Wow, Papa! Ang laki ng bahay mo! May swimming pool pa sa labas at maraming cars! Paghanga ni Riker, nakababakasan ng tuwa sa boses. Oo nga po, Papa. Ang ganda po dito. Dito na po tayo titira, Mama. Hindi na tayo uuwi sa sitio. Ani Luna na bumaling sa kanya. Pilit siyang umiti at tumango. Kahit hindi niya naman talaga alam kung hanggang kailan siya mananatili sa bahay na ito. Hindi naman siguro pwedeng habang buhay ay makikitira siya sa bahay ni Leo dahil darating ang araw na magkakaroon ito ng sariling pamilya. Hindi nga rin niya alam kung binata pa ito o may asawa na. Kung sakaling may asawa na ito, yun din ang nagpapabagabag sa kanya dahil baka hindi tanggapin ng asawa nito ang kambal. Gayunpaman ay si Luna at Riker lang ang may karapatang manatili sa bahay ng lalaki at hindi siya. Kaya habang naroon siya ay kailangan na niyang humanap ng matinong trabaho. Tapos naman siya ng high school kaya sure na may makukuha siya. Ana, I want you to feel comfortable. The kids have their own rooms. Ikaw, dun ka sa isang guest room. Wika sa kanya ni Leo nang nasa salas na sila. Hindi sila sanay matulog na wala ako sa tabi nila, Leo. Angal niya kapag uwan. Okay, well, malaki naman ang master's bedroom. Dun muna tayong lahat matulog. Gusto ko rin makatabi ang mga anak ko. Sagot ni Leo na nagpakaba kay Ana. Tabi tayo? Yes. Any problem with that? Wala naman. Baka pwedeng ikaw na lang muna tumabi sa mga bata para mas makasama mo sila. Ayoko, Mama. Gusto ko tabi tayo ni na Papa. Biglang sabat ni Luna. Namilog ang mga mata at walang nagawang tumingin siya kay Leo na nakataas ang 2 kilay. Okay, baby. Tabi-tabi tayo mamaya ni Mama, okay? Nakangiting sagot ni Leo sa kambal. Opo, Papa. Sabay na sagot ng kambal. Hinila ni Ana ng bahagya si Leo. Hoy, bakit ka tatabi sa amin? Wala ka bang asawa o girlfriend? Baka mamaya sabunutan niya ako bigla. Tumawa ang lalaki. No worries. I'm single at walang sasabunod sa'yo rito. You're the queen of this house, sweetheart. Kumindat pa ito kay Ana na nagpalakas sa tibok ng puso niya. Hindi na siya nakaimik. Ang sabi pa ni Leo ay wala pa raw katulong ang bahay na yon dahil wala namang nakatira.
May mga taong nagpupunta lang daw doon at naglilinis, pero umuuwi din. Wala namang problema yun kay Ana dahil sanay na sanay siya sa gawaing bahay. Pagsapit naman ng hapunan ay nagpresenta si Leo na ipagluto ang mga bata. Sa dami ng pwedeng pagpipilian sa refrigerator nito ay hindi ito mahihirapang magluto. Ang dalawang bata ay naglalaro na ngayon sa sala dahil maraming laruan ang pinadeliver ni Leo na hindi niya alam kung saan galing. Kapag talaga may pera ay walang imposible. Habang nakatingin sa lalaking nagluluto ay hindi niya maiwasang hindi ito titigan. Wala pa ring ipinagbago ang mukha ni Leo. Gwapo at makinis pa rin. Mestizo at malamang maraming babae ang nababaliw dito. Lahat yata ng kilos nito ay nakasunod si Ana, kaya hindi na niya namamalayang hanggang sa matapos ang lalaki sa ginagawa ay mataman lamang siyang nakatitig dito. You had the view, huh? Bigla ito nagsalita dahilan ng kanyang pagkagulat. You're staring at me the whole time, Ana. Sambit ulit nito, kaya namumula ang mukhang nag-iwas siya ng tingin dito. Nataranta pa si Ana dahil dahan-dahan itong lumapit kung saan siya nakasandal. Bigla ay hindi niya maikilos ang paa para umalis. Anong gagawin mo, Leo? Kanina ko pa napapansin na parang takot ka lumapit sa akin. Why is that, Ana? Hindi ako takot. Nauutal niyang sagot. Then why aren't you comfortable right now? Sobrang lapit mo kasi. Umusod ka ng konti. Pinilit niyang gawing kaswalang boses, pero hindi yata siya nagtagumpay. Imbis na umusod si Leo ay mas lumapit pa ito at isinandal ang braso sa ibabaw ng kanyang ulo habang ang isa ay nasa gilid niya. Halata na inaakit siya. Paano kung ayaw ko? May kislap ng kapilyuhan sa mga mata ng lalaki. Kakatuwang kanina lamang ay nagsisigawan sila dahil galit ito. Pero ngayon ay parang walang nangyari na bumalik ang Leo na nakilala niyo 4 years ago. Ang pilyo at mapaglarong Leo. Ilan lamang ang mga ito sa dahilan kung bakit nahulog siya rito noon. Nahulog. Tama. Isa rin sa rason ng paglayo niya sa lalaki ay dahil napamahal na siya rito. Pero dahil alam niyang hindi siya mahal ng lalaki, kaya hindi na niya pinagtapat dito ang nararamdaman. Para usan. Yun ang tingin ni Ana sa sarili noong panahon na yun. Huminto sa pag-iisip si Ana at umiling. Hindi na dapat siya nag-iisip ng ganon. Bakit ayaw mo? I just realized that I missed being this close to you. Galit ka, di ba? Sa halip ay nasambit niya. Nakatingala siya sa lalaki dahil masyado itong matangkad. I am. Bakit ka lumalapit? Kinakabahan niyang tanong. Because I want to kiss you. Saad nito dahilan ng pamimilog ng kanyang mga mata. At bago pa man siya nakahuma ay dumampi na ang labi ni Leo sa gilid ng labi niya. Parang tuod na hindi nagawang kumilos ni Ana. Kahit isang dampi lang naman ang ginawa ng lalaki at mabilis ding natapos. Kapag hindi na ako galit, I want more than that. Bulong pa nito sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita dahil mabilis din itong nakaalis at tumalikod. Parang walang nangyaring binalikan nito ang ginagawa kanina at naghayin ng kakainin nila. Samantalang si Ana ay hindi mapakali sa kinatatayuan, kaya't lumabas siya ng kusina para puntahan ng mga anak. At habang kumakain sila ng luto ni Leo ay tila hindi niya kayang lunukin. Habang ang kambal ay maganang kumain dahil masarap daw ang luto ng papa ng mga ito. Hindi din niya magawang tignan si Leo na busy sa pag-aasikaso sa dalawa. Nakikita niyang masaya ito sa ginagawa at pinipili talaga nitong makabawi sa kambal. Sobrang gandang tingnan ng tatlo, kaya naiiyak tuloy siya, pero pinipigilan lang niya. Pagkatapos ng hapunan ay dumiretso na sila sa master's bedroom. Sobrang laki ng kwarto na mas malaki pa yata ng 5 beses sa buong bahay nila sa sityo. May sariling banyo na may bathtub. Kulay puti at gray ang pintura, gayon din ang mga kortina. Sobrang lambot pa ng higaan kaya tuwang-tuwa ang kambal na nagtatalon sa gitna ng kama. Luna, Riker, maligo muna kayo ha. Dali, baba muna kayo ng kama. Saway ni Ana sa dalawa na wala na yatang balak na tumigil sa kakatalon. Si Leo ay nasa kabilang kwarto at doon daw ito maliligo. Pagkatapos maligo ay binihisan na niya ang kambal. Nang maging maayos na ang mga ito ay siya naman ang nagpasyang maligo din dahil kanina pa siya nilalagkit. Saktong tapos na siyang maligo nang pumasok si Leo sa kwarto. Bagong paligo na din ng lalaki na nakasuot ng drawstring pants at puting sando. Papa, ang lambot ng kama natin. Ngayon lamang kami makakatulog sa malambot na kama.
Sabi ni Luna nang makaupo ang ama sa kama. Of course, para masarap ang tulog ng mga babies ko. Papa, dito ka. Tapos dito po si Mama. Si Riker naman ang nagsalita. Ang pwestong binanggit nito ay tabi sila ni Leo. Anak, pwede naman ako dito sa gilid. Tapos sa gitna na lang kayong dalawa ni Luna. Giit ni Ana. Hindi na po, Mama. Big na po kasi kami ni Luna. Tabi na lang po kayo ni Papa. Oo nga po, Mama. Segunda naman ni Luna. Pagbigyan na lang natin ng mga bata, Ana. Ani naman ni Leo, kaya sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Hindi pwede. Bakit hindi? Kasi malikot akong matulog. Pagsisinungaling niya. Okay lang po yun, Mama. Yayakapin ka na lang po ni Papa para hindi ka po mahulog. Sabi ni Luna. No problem with me. Namiss ko rin kayakap ang mama nyo. May himig pa nga asal namang sagot ni Leo. Napamaang na lamang si Ana at naniningkit ang matang tumingin sa lalaki. At dahil nga wala na siyang nagawa sa hiling ng mga anak, ay ganoon na nga ang naging pwesto nila sa pagtulog. Nasa pinakagilid siya ng kama katabi ni Leo at katabi naman ng lalaki ang kambal. Malaki naman ang kama at kasyang-kasya sila, pero nagkakailangan pa rin, lalo na't hindi maiiwasang magsagi ang kanilang mga balat ni Leo. At habang pinapatulog ng lalaki ang kambal ay panay ikot ni Ana sa kama. Naroong tumalikod siya, tumagilid at tumapa. Pero kahit kaunti ay hindi siya umusod malapit kay Leo. Iniiwasan niya na magdikit ang balat nila, kaya parang tuod na straight ang katawan niya sa kama. Malikot ka nga. Maya-maya ay narinig niyang sambit ni Leo. Kaya nga, sana doon na lang ako sa kabilang gilid. Sagot naman niya. No, kailangan nating sundin ang mga bata dahil ngayon ko lang sila may spoil. Masama rin hindi tumupad sa sinabi sa mga bata. Baka sumaba ang loob nila. Talaga ba? Duda niyang sabi dahil nababakas niya ang kapilyohang sumilay sa ngiti nito. Huminga siya ng malalim at hindi na kumilos. Hindi niya alam kung makakatulog ba siya ngayong gabi sa kaalamang nasa tabi lang niya si Leo. Hindi naman ito ang unang beses na nagtabi sila sa kama, pero magkaiba ang noon at ngayon. Wala pa silang anak noon at meron na ngayon. Ang pagkakaparehas lang ay wala pa rin silang relasyon. Matagal na panahon din silang hindi nagkita, kaya naiilang siya lalo. Ana? Tawag nito sa kanya. Tulog na pala ang mga bata dahil tahimik na. Ayaw niya sanang sumagot at magkunwaring tulog na, pero dumukwang ito at malapit sa kanya. Ana, I know you're still awake. Bakit ba? Ungot niya habang nakapikit. Nung hindi pa tayo nagkikita, naaalala mo ba ako? I mean, have you thought of me all those years that you're hiding? Paano kita makakalimutan kung nakakausap at kasama ko palagi ang maliliit na version mo? Sagot niyang hindi pinag-isipan. Natutop lang niya ang bibig nang mapagtanto ang sinabi. Napamulat siya at nasilayan ang nakangiting lalaki. Really? Sa bagay, nang makita ko sila, I felt something. Lalo na nang malaman ko na ikaw ang mama nila. I know exactly that they are mine. Hindi ka man lang ba magpapa-DNA test? I don't feel the need to do that. Ikaw na nagsabi na maliliit na version ko sila. Wait until you see my photo when I was 4. I looked exactly like Riker and Luna. And we all know na ako nakauna sa'yo. And I did a background check on you. My men told me na after mong mawala, namuhay ka ng mag-isa kasama ang kambal. At hindi na nagkaroon pa ng ibang karelasyon. Kahit kapag nakita ni Daddy ang kambal, siya mismo magsasabi na apo niya ang dalawa. Natotoo naman. Wala naman talagang ibang lalaking dumaan sa buhay niya kundi si Leo lang. Kaya din siguro sa isang buong araw lang ay nagbago agad ang ikot ng mundo nilang mag-iina. Kahapon pa lang niya sinabi na hindi pwedeng makita ni Leo ang mga anak niya. Ngunit ngayon, heto't magkakatabi na silang natutulog sa iisang kama. Kahapon ay nag-aagawan pa sila sa mga bata, pero ngayon ay nag-uusap na sila ng kaswal. Yun din ang nagustuhan niya kay Leo. Kalmado itong lalaki at handa laging makinig, kaya mabilis ding naayos ang gusot nila. Hindi akalain ni Ana na ganun kabilis, pero heto na sila at wala na siyang magagawa pa. Hanggang sa nakatulugan na niya ang pag-uusap nila ni Leo. Nagulat na lang siya pagising dahil sa ingay ng kambal. Ayaw pa sana niyang dumilat ng mata, pero nagtataka siya kung bakit ang saya ng mga ito. Pero mas nagulat siya dahil kaya pala ang sarap ng kanyang tulog ay nakayakap siya sa katawan ni Leo. Parang tuko na nakasiksik siya sa gilid nito at nakaunan pa siya sa braso ng lalaki.
habang ito naman ay masarap din ang tulog na nakayakap sa maliit niyang katawan. Agad siyang bumalikwas ng bangon at hindi inaasahang na itulak ang lalaki kaya nahulog ito sa kama. Ouch! Bakit mo ko tinulak, Ana? Anitong parang nahihilo pa dahil bagong gising at nahulog pa. Bakit ka kasi nakayakap sa akin? Nanlalaki ang mga mata niyang tanong. I don't know. Ikaw nga itong nakayakap sa akin ng mahigpit eh. Tinugunan ko lang. Himas-himas nito ang nasaktang puwet at gumapang sa kama pabalik. Hindi sinungaling. It's true. Ewan ko sa'yo. Pasusot na lang niyang sabi. Nginitian lang naman siya ni Leo. Namumula ang mukha na tumayo siya at patakbong pumasok sa banyo. Naririnig pa niya ang tawa ni Leo kaya mas lalo siyang tinubuan ng hiya. Inayos ni Ana ang buhok at ang muka. Ang kambal ay tumakbo na palabas ng silid bitbit ang mga laruan. Mukhang kanina pagising ang dalawa at hinayaan lang sila ni Leo na matulog habang magkayakap. Ana, bakit ba kasi nakayakap ka sa kanya? Parang tanga na tanong niya sa sarili sa harap ng salamin. Hindi sasagot yan. May boses na nagsalita sa likod niya. Nakasunod pala ang lalaki dahil hindi niya nailak ang pinto. Kahit bagong gising ay parang ang presko pa rin itong tingnan. Napaka-unfair talaga ng mundo. Samantalang siya ay may muta pa sa mata at may panis na laway pa sa bibig. Nakakahiya. Agad siyang nag-toothbrush kahit naiilang siya dahil nasa likuran niya si Leo. Hindi niya alam kung bakit hindi pa ito lumalabas ng banyo. Nakatunga nga lang ito sa kanya. Maganda ka pa rin kahit may muta ka. Tukso nito sa kanya habang nakangisi. Tigilan mo nga ako. Bakit ka ba nakabantay dito? Irap niya rito. Wala lang. I just wanted to watch you. Anong breakfast nga palang gusto mo? Tanong nito kapag gawan. Kahit ano. O kahit ako na lang ang magluto dahil ikaw naman kagabi. Sagot niya matapos mag-toothbrush at punasan ng towel ang labi. Ako na, I want to serve my family, na hindi ko nagawa ng ilang taon. Pero ang mga bata lang ang pamilya mo, Leo. Huwag mo akong isama. Kapag sanay na sila sa'yo, maghahanap na ako ng trabaho at mag-iipon para may matirhan kami ng mga bata na maayos. Hindi niya napigilang sambitin. Mas mabuting diretsahan para hindi na siya umasa pa. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto din kitang maging pamilya ko, Ana? Papayag ka ba? Hindi agad siya nakapagsalita dahil sa gulat. Bumilis na naman ang pintig ng puso niya. Nag-a-assume na naman ang traidor niyang puso. Anong sabi mo? Kinakabahan niyang turan. Maligo ka muna, Ana. Baka nabibingi ka pa. Sa halip ay nakangiting sagot nito. Lumabas na ito ng banyo at naiwan siyang tulala. Tama bang narinig niya kanina o sadyang nabingi lang talaga siya? Umiling na lang siya at tinapos ang ginagawa. Dumaan ng ilang linggo ay ganoon ang naging system nila sa bahay ni Leo. Sobrang kasma nilang mag-usap, pero minsan ay nagpaparinig ito ng bagay na hindi niya masyadong binibigyan ng pansin. Ayaw niyang umasa, kahit pa nagpaparamdam to sa kanya. Naisip niya na baka ginagawa lang nito ang mga bagay na yon para maging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa para sa kambal. Minsan ay sobrang maalaga ito sa kanya at parang umaakto pa itong asawa. Pero ayaw niyang bigyan ng pansin. Dahil alam niyang mabait lang talaga si Leo mula pa man noon. Isang umaga, bumaba na sa kusina si Leo para magluto, kaya pinaliguan na lang niya ang mga bata. Pagkatapos niyang bihisan ng dalawa, ay sabay na silang bumaba sa sala. Saktong may tunog ng doorbell siyang naririnig sa labas. Hindi pa man siya nakakalapit sa pinto ay bumukas na ang main door at inuluwa ang isang taong kilalang kilala niya. Ang ama ni Leo na si Leandro Montalban. Hindi niya tuloy malaman kung anong gagawin dahil siguradong magtataka ito kung bakit nasa bahay siya ng anak nito. Pero mas nagtaka siya nang hindi na ito nagulat nang makita siya. Oh, dear Ana. Finally, ang mga apo ko. I'm so happy to see you kids. Baling at sambit nito sa mga bata. Sir Leandro. Oh no, from now on you will call me Daddy Leandro. Po? Naguguluhan niyang sambit. Napatingin siya kay Leo, nakakapasok lamang sa living room at nagmano sa daddy nito. I'm very sorry, Ana. Let me tell you a secret. Sinadya ko talagang hanapin ka at gawing escort ko sa event na yon recently. Para naman magkita kayo ng anak ko. And I think my plan succeed because here you are. Masyadong mabilis ang anak ko dahil wala pang ilang buwan. Nahanap ka agad niya at ang mga apo ko. Natatawa nitong sabi. Ano pong ibig niyong sabihin?
Matagal ko nang alam na may apo ako sa iyo, Ana. Hindi lang ako kumikilos dahil hinihintay ko ang anak ko mismong makahanap sa inyong mag-iina. Pero naiinip na ako sa paghihintay, kaya inunahan ko na si Leo at kinontak ang kaibigan mong si Karen. And Viola. Parang hindi makapagsalita si Ana ng mga oras na yon. Naguguluhan pa rin siya at hindi makapaniwala. Alam din po ni Karen ang lahat ng to? No, walang alam ang kaibigan mo. Sadyang siya ang kinausap ko at ng boss niya dahil alam kong kaya kanyang kumbinsihin na mag-escort ulit. So you knew all along, Dad? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Singit ni Leo na bakas din ng pagtataka sa muka. Oh son, ilang beses kitang nireto sa mga anak ng kaibigan ko pero ayaw na ayaw mo. Yun pala may babae kang hinihintay na bumalik. Hindi ko sinasadyang makita ang picture ni Ana sa kwarto mo sa bahay ko. Kaya pinahanap ko agad siya. At hindi lang si Ana ang nahanap ko dahil nalaman ko na may apo na pala ako. Seryoso ngunit may mabait ng ngiti itong nagsasalita. Ngayon lang din niya napansin na sa ama nito nagmana si Leo. You did that, Dad? Of course. I want you to be happy, Leo. At alam kong si Ana ang magpapasaya sa'yo. Proud nitong sagot. Tigalgal pa rin si Ana sa mga naririnig. Hindi niya akalaing planado ang pagkikita nila ni Leandro Montalban at hindi isang trabaho lang. Kaya pala sobrang bait nito noong gabing yon at ramdam niya ang respeto nito sa kanya. And oops, I think I already spilled the tea. Mag-usap muna kayong dalawa at ako nang bahala sa mga apo ko. Ayusin mo, Leo, at ayokong walang buong pamilya ang mga apo ko. Pagalit pang sabi nito sa panghuling sinabi. Pagkatapos ay lumapit ito sa dalawang batang naglalaro at may tuwa sa mukha na nagpakilala. Sabik na sabik ang ama ni Leo nang yakapin ng kambal, pero hindi na niya narinig ang pinag-usapan ng mga ito dahil hindi na siya ni Leo sa kusina. Teka Leo, ano ba? Angil niya. Ana, listen. Please makinig ka muna. Ano? Nakita niya ang pag-alo ng bukol sa lalamunan ng lalaki habang tinititigan siya ng seryoso. Bigla ay parang may kabang bumundol sa dibdib niya. Lumalakas ang tibok ng puso niya. I love you, Ana. Deretsahan at walang paligoy-ligoy nitong sabi. Ano? Mahal mo ako? Nagbibiro ka ba, Leo? O baka naman na-pressure ka lang sa daddy mo? I'm not joking, Ana. 4 years ago, you don't know how devastated I was when I found out that you're gone. Paulit-ulit kong kinukuha ang serbisyo mo dahil ayokong may ibang makakuha ng atensyon mo. And when you gave yourself to me, I felt like I was in cloud 9. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya noon, kaya hindi ko nasabi agad ang totoo kong hangarin sa'yo. I was ready to marry you then. I was ready to accept the whole you. Kahit ano pang nakaraan mo ay wala akong pakialam. Kaya nasaktan ako ng sobra nang bigla kang nawala. And yes, tinatago ko pa rin ang picture mo dahil umaasa pa rin ako na babalik ka sa buhay ko. Leo, wala siyang ibang nasabi kundi pangalan nito. I tried to date another woman, but I failed, Ana. Nung nagtago ka, dinala mo pati ang puso ko. I searched for you everywhere but I couldn't find you. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Mabuti na lang pala't kumilos na si Daddy. And I'm so grateful of what he did for me. For us, and for our children. Pero bakit hindi ko nararamdaman noon na mahal mo ko? Dahil tinitimbang ko pa ang puso ko at nararamdaman. Gusto kong sigurado na ako kapag nagtapat sa'yo. Pero umalis ka kaya hindi na ako nakapagtapat sa'yo. Hindi ka nagalit? Di ba galit ka nung nagkita tayo? Mahina niyang tanong. Gusto na niyang bumunghalit ng iyak sa hindi malamang dahilan. Mas galit ako sa sarili ko, Ana. Hindi ko kayang magalit sa'yo ng matagal. Noong nalaman ko na may anak tayo, parang nakakita ako ng liwanag. Ginawa ko lahat para sumama kayo sa akin. Yung wala ka ng pagpipilian. I planned everything. Kung paano ko sasabihin lahat at kung paano kita paiibigin sa akin. Pero dahil naunahan na naman ako ni Daddy, wala na akong choice kundi ang sabihin lahat ngayon. Mahaba at sinsero nitong paliwanag. Huminga siya ng malalim at yumuko. Kagat niya ang labi dahil nahihiya siyang sabihin ng saloobin. Ana, you don't have to say anything. Hihintayin ko na mahalin mo rin ako pabalik. Hindi naman ako nagmamadali eh. Kaya ko maghintay kahit na gaano pa Mahal din kita, Leo. Putol niya sa nais nitong sabihin. Bakit pa niya patatagalin, di ba? Heto na't wala na siyang iisipin pa. Hindi na lang siya umaasa na mamahalin siya ni Leo dahil nangyayari na talaga.
Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata nitong tanong at namumula ang muka. Mahal din kita, Leo, kahit bingi ka. Hindi naman ito nakapagsalita at naistatwa na sa harapan niya, kaya nagpatuloy si Ana. Mahal din naman kita dati pa, Leo. Natakot lang ako. Natakot ako na baka wala akong aasahan sa'yo. Kaya nung malaman kong buntis ako, agad akong lumayo. Sino lang naman ako, di ba? Isang escort. Minahal kita kahit na ang akala ko'y walang katugon yun. Nagtago ako dahil natatakot din akong baka kunin mo sa akin ng mga bata dahil hindi mo naman ako mahal. Wala ka kasing sinasabi at pinaparamdam eh. Kaya ang iniisip ko'y para usan lang ang tingin mo sa akin. Umiiyak na si Ana pero nagpatuloy pa rin siya. Kung hindi kita gusto noon, hindi ko ibibigay ang sarili ko sa'yo ng paulit-ulit. Hindi naman ako ganoong babae. Sa'yo ko lang ibinigay ang pagkabirhen ko. Dahil yun na lamang ang maipagmamalaki ko sa lalaking mahal ko. I know, Ana. Kaya kita mas minahal. Natorpe lang ako noon. Sa'yo lang talaga eh. Kaya tiklop ako sa tuwing magtatangka akong aminin sa'yo ang nararamdaman ko. Sa gwapo mong yan, natorpe ka pa? Sobrang ganda mo din kasi, Ana. You were so young that time and very innocent. I'm 5 years older than you kaya nag-aalangan din akong aminin noon na mahal kita. Sobrang seryoso nitong sabi. I love you, Ana. I love you so much. I'm sorry kung kailangan mo pang pagdaanan ng lahat ng hirap bago ko maamin sa'yo na mahal kita at tanggap kita maging sino ka man. Pero pangako, babawiin natin ang mga panahong nagkahiwalay tayo. Pupunan natin ang mga oras na hindi tayo magkasama at bubuo tayo ng pamilya kasama ang kambal at magiging mga anak pa natin. We will be a happy family. I love you too, Leo. Sorry din kung nagtago ako. Nagkamali rin ako ng akala sa'yo. Hindi kita tinanong man lang noon. Tapos na. Nakaraan na yun, sweetheart. Let's forget our mistake. We will start over again, okay? Nang mga sandaling yon ay sobrang saya ng puso ni Ana. Totoong tahimik siyang umaasa na sana mahalin siya ni Leo at maging buo silang pamilya sa kabila ng lahat. Kahit pakabaliktaran niyon, ang sinasabi niya ay inaasam niya pa rin na sana ay isang totoong pamilya na lamang sila. At ngayon nga ay ito na at nangyayari na. Kaya naman masayang-masaya ang puso niya. Hawak ni Leo ang kanyang muka habang titig na titig ito sa kanyang mga mata. Puno ng pagmamahal at pagsuyo ang mga tingin nito. Can I kiss you, Ana? Nang tumango siya ay walang babalang hinalikan nga siya ni Leo. Isang halik na matagal na din niyang inaasam na maramdaman ulit. Halik na puno ng paggalang at pagmamahal. Masuyo nitong idinadampi ang labi sa kanya at walang pagmamadali. Walang inhibisyon namang tinugon yun ni Ana hanggang sa parehas na silang hinihingal nang maghiwalay ang mga labi. Hahalikan pa sana siya ulit ng lalaki nang bigla niyang narinig ang boses ng kambal. Mama! Papa! Sabay na tawag ni Luna at Riker. Agad silang naghiwalay at namumula ang mukhang nagtago siya sa dibdib ni Leo. Kasama kasi ng kambal ang lolo ng mga ito. Mamaya nyo na ituloy ang lambingan nyo dahil nagugutom na daw ang mga apo ko. Pabirong sambit ng matanda kaya mas lalong nahiya si Ana. Nakangiting humiwalay naman si Leo sa kanya at pinaghandaan ng pagkain ng mga anak. Habang kumakain sila ay nahihiya pa rin siya. When is the wedding, Leo? Abat pinapapak mo na itong si Ana at balak nyo na yatang bigyan ng kapatid ng kambal. Kaya dapat lang na magpakasal na kayo sa lalong madaling panahon. You're very late actually, son. 4 years late. Palatak ng ama nito. Palagi mo na lang akong inuunahan, Dad. But as soon as possible po, we will get married. Pag-uusapan muna namin ni Ana. Sagot naman ni Leo. Parang may mainit na kamay ang humaplos sa puso ni Ana sa kaalamang may balak pala itong pakasalan siya. Bueno, sasabihin ko na agad sa mga kumpadre ko na sa wakas ay makaka-attend na sila sa kasal ng uniko iho kong torpe. Nagtawanan na lamang sila sa uri ng pagtawag ng Ginoo kay Leo. 2 linggo lang ang dumaan. Nakaharap na ngayon si Ana sa isang napakalaking simbahan. Suot ang puting bestida na hanggang sakong. Simple at wala masyadong disenyo kundi ang mga maliliit na batong nakaukit sa damit. Sobrang bilis ng lahat. Hindi na pumayag si Leo na hindi madaliin ang kasal kaya 2 linggo lang ang preparasyon. Ipinaubaya lang nila ang lahat sa organizer na kinuha nito. At habang naglalakad siya patungo sa lalaking pinakamamahal, ay nakikita na niya sa hinaharap ang magiging buhay nila. Si Leo na alam niyang magiging isang mabuting ama sa mga anak nila.
at magiging mabuting asawa sa kanya. Noon pa man ay ramdam niya na napakabuti nitong tao. Isa sa mga dahilan kung bakit sa maikling panahon ay minahal niya ang lalaki at kailanman ay hindi niya nakalimutan, ilang taon man silang naghiwalay. Palapit siya ng palapit kay Leo pero pabigat ng pabigat naman ang luha sa mata niya. Hindi mapigilan ni Ana ang mapaiyak dahil sa wakas magiging isa na sila ni Leo. Samantalang ang lalaki naghihintay naman sa kanya sa dulo ng altar ay nagpapahi din ng luha. Pati ang ama nito na si Daddy Leandro ay umiiyak na din. Ang kaibigan niyang si Karen na siyang tinuring niyang pamilya ay naroon din sa pinakamahalagang araw na yon ng buhay niya. Nang tuluyan na siyang makarating sa lalaking mahal, ay walang pakundangan ng kanyang luha sa pagtulo kahit pa nagsimula na ang seremonya ng kanilang kasal. Buti na lang at waterproof ang makeup na nilagay sa kanya dahil alam na hindi niya mapipigilan ang maluha. Till death do us part, Ana. You are my wife now and you will always be. I love you so much. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Madamdaming pahayag ni Leo. Mahal na mahal din kita, Leo. Asawa ko. Ikaw lang ang lalaking nanaisin kong makasama sa pagtanda at hanggang sa habang buhay, kasama ang mga anak natin. Lahat ng katagang binanggit nila sa isa't isa ay pinagsaluhan nila ng isang matamis na halik. Kasabay niyon ang malakas na palakpakan ng mga taong imbitado sa kasal nila ni Leo. Ano pa nga ba ang hihilingin ni Ana? Natupad na lahat ng gusto niya. Ang mahalin ng lalaking mahal niya at mabuo ang pamilya na noon ay isang pangarap lamang pero ngayon ay natupad na. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.